Ngayon ay sisimulan na ni Jinwoo na kumilos upang sumali sa digmaan habang ang Dragon King naman ay kakaharapin na din si Jinwoo. Thomas Andre kasama sila Bellion at Beru ay kakalabanin ng isa sa mga monarch na si Tarnak, kung kaya't simulan na natin ng chapter 171 up to chapter 172. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Sa itaas ng sirang building ay narito ang Dragon Monarch at napapatanong kung bakit daw tahimik si Jinwoo at ano raw ang kanyang binabalak, pero dahil nasa 10 million daw ang kanilang sundalo ay tiyak na kamatayan ang naghihintay kay Jinwoo dahil nasa 100,000 lamang ang kanilang bilang at maaaring tumakbo na raw ito sa pinakadulo ng mundo. Isang bagay ang tumama sa kanya at sunod-sunod na missile ang patuloy na pinakawalan ng mga sundalo patungo sa Dragon Monarch, at sa pagsabog na naganap ay sapul na sapul talaga ang hari ng mga dragon. Mahirap daw matukoy kung napatay na nila ang kalaban, pero hindi naman daw siguro masama kung sasabihin na sila ay nagtagumpay, pero isang malaking apoy ang biglang lumabas at isang mata ang nakita ng piloto sa kanyang harapan. Tila ba nagbago ng anyo ang Dragon King at masasabing sobrang laki talaga ang sukat nito, at kanyang sinabi na boring daw ang ginagawa ng mga tao, at dito ay nagbuga ito ng apoy mula sa kanyang bibig na tiyak na wasak ang bahay tae ng mga piloto. Sa palasyo ni Jinwoo ay narito siya ngayon na nakaupo, nag-iisip at biglang napatingin sa itaas kung saan nakita niya ang sinulat ni Beru, sabay napangiti at nagpasalamat dito. Naluluha si Beru na tila ba gustong balaan si Jinwoo at wika ni Bellion na sobrang delikado raw ang kanilang gagawin na siyang sinang-ayunan naman ni Igris. Alam daw ni Jinwoo na nag-aalala ang tatlo sa kanyang kaligtasan, pero may mga bagay daw na kailangan niyang ikilos kahit alam niya ang panganib. Sinabi daw sa kanya ni Ashburn na isa ito sa mga katangian na nagustuhan sa kanya ng dating Shadow Monarch, at kung si Ashburn daw ba ang nasa kanyang sitwasyon na ano raw kaya ang gagawin nito. Sa malamang daw ay hindi rin ito hihinto sa kasalukuyan niyang ginagawa, kaya naman sa pagtingin ni Bellion sa pagngiti ng bida ay nakita niya ang imahe ni Ashburn kay Jinwoo. Ngayon ay naiintindihan na ni Bellion kung bakit si Jinwoo ang pinili ni Ashburn, kung kaya't ang tatlo ay sabay-sabay nagbigay galang sa bida at sinabing lalaban daw sila hanggang sa uli para sa kanilang master. Ngayon ay magsisimula na si Jinwoo upang lumaban at tanong ni Bellion kung hindi raw ba muna tatawagan ng bida ang kanyang pamilya, at sagot ni Jinwoo na kung maririnig niya ang boses ng kanyang pamilya ay maaring hindi siya makakilos ng pasulong, kung kaya't winasak niya ang kanyang telepono at magpapatuloy na sila sa kanilang gagawin. Sa isang lugar ay nahabol ng isang dragon ng isang jet plane para ito ay wasakin, pero matagumpay na nakatakas ang isang piloto at dali-daling nagtago. Sa kanyang pagsilip ay sari-saring mga halimaw ang makikita sa paligid, at sa kanyang paglingon ay nasa likuran na pala niya ang isang insekto na handa na siyang kainin, pero tanga-tanga si Loco dahil sa laki ng kanyang bibig ay sumablay pa siya sa pagkain. Nakita niya ang isang baril at agad naman niya itong kinuha upang ipanglaban sa halimaw, ngunit hanggang sa maubos na ang kanyang bala ay baliwala lamang ito sa malaking insekto. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran at pagpikit na lamang ang kaya niyang gawin, pero sa kanyang pagdilat ay nakita niyang patay na ang halimaw, at sa pagsilip niya ay nakita niya ang ating bida. Sinabi ni Jinwoo na umalis na ang sundalo, pero hindi agad ito naintindihan ng kalbo. Habang sabay-sabay namang umatake ang mga halimaw patungo kay Jinwoo, na kinahiyaw muli ng kalbo, pero ginamit niya ang ruler's authority para ilagay sa kanyang dagger at binasiwas sa mga halimaw na nagresulta upang maputol ang katawan ng lahat ng halimaw. Ito raw ang una niyang hakbang sa digmaang ito, at dito siya magsisimula, at sa pagbanggit niya ng arouse ay nagsitayuan ng mga balahibo ang mga ugat ng mga namatay na halimaw, dahil dito na magsisimula ang tunay na digmaan. Alam na agad ng Dragon King na nagpakita si Jinwoo sa bandang east at wika ni Yogomut na bakit daw hindi nila atakin ito ngayon din, at wika naman ni Tarnak na hindi niya nararamdaman ng Shadow Army na ang ibig sabihin ay maaaring pinapunta ng bida ang kanyang mga shadow sa ibang lugar. Pinaplano daw kaya ni Jinwoo na gawing shadow ang lahat ng kanilang halimaw ng mag-isa lamang, pero isang bagay daw ang nakakasigurado siya na pinapatagal nito ang laban at umiiwas sa harapang digmaan, kung kaya't ang tanong niya ay ano raw kaya ang binabalak ng Shadow Monarch. Sinabi sa balita na hindi na raw makontak ang mga hunter na lumaban sa mga halimaw, kung kaya't pinadala ng government ang kanilang mga sundalo upang bigyan ng oras ang mga sibilyan na makalikas. Sa isip ni Mr. Wu na tila ba nag-impyerno na ang kabilang parte ng mundo, dahil pagkatapos daw masira ng Canada ay dumako ang mga halimaw sa Amerika na may pinakamalakas na military power sa mundo, pero sa uli ay bigo sila sa pagpigil sa mga halimaw. Tanging dasal na lamang daw ang pwedeng gawin ng mga tao na magkaroon ng himala, pero anong
klaseng mala daw kaya ang pipigil sa mga halimaw kung kaya't siya ay nagdasal sa Panginoon na sana daw ay bigyan sila ng lakas sa labang ito. 10,000 Shadow Soldier ang dumagdag sa army ni Jinwoo na parang isang tsunami na kakain sa lahat ng kanilang daanan at sinisimulan na nilang baliktarin ang resulta ng laban. Isa-isang pinapatay ni Jinwoo ang mga halimaw na harang sa kanya na tila ba nagiging isa siyang ipo-ipo sa bilis ng kanyang paggalaw. Isang giant ang umatake sa kanya na nagsanhi ng malaking pinsala sa paligid pero si Jinwoo ay dali-daling sumugod para hiwain ang paa nito at sa pagkaputol ng paa ng higante ay agad siyang dinumog ng mga shadow ni Jinwoo at tinapos ang kanyang buhay. Ngayon ay mag-isang tinatapos ni Jinwoo ang kanyang mga kalaban at sa pagtingin niya sa itaas ay makikitang ubod ng dami ng mga dragon ang nasa himpapawid at kanyang naisip na nagsisimula na daw bang kumilos ang army ng Dragon King pero hindi naman niya nararamdaman ang presensya nito at kung wala daw itong balak gumalaw ay kailangan niya itong bigyan ng rason para pumunta sa kanya. Gamit ang magical word na arouse ay isang kamay ang pinakita mula sa anino at dito isang giant shadow ang lumabas kung saan nakahuli ito ng isang dragon. Subalit may isang dragon na nagbabalak maglabas ng apoy at pinuntirin niya ang giant shadow at kanyang sinabi na ang tapang naman daw ng loob ng bida upang labanan ng kanilang Dragon King gamit ang isang puppet lamang. Masyado raw maraming sinasabi ang dragon wika ng bida at dito ay dali-daling sumugot patungo sa dragon kung saan walang kahirap-hirap niyang pinutol ang ulo ng madaldal na dragon. Wika naman ng Dragon King na patuloy daw lumalakas si Jinwoo kung kaya't ito na raw ang tamang oras upang sila ay umatake at maiwan daw si Yogumut upang pagandaan ang gagawing ambush ng Shadow Army at dito ay nagpalabas siya ng maraming gate dahil hindi niya patatakasin daw si Papa Jinwoo. Sa kabilang panig kung nasa ng mga sundalo ay patuloy nilang binabaril ang mga halimaw at ibigay daw nila ang lahat ng kanilang makakaya at targetin daw nila ang mga paa ng halimaw upang mapabagal man lang kahit papaano ang paggalaw ng mga ito. Kinain ng isang halimaw ang isang sundalo at balak naman ng isa na atakihin ang iba pero isang kamao ang tumama sa kanya na nagdahilan upang siya ay mapalipad at sinabi nito na mga common beast lamang ang kanilang kalaban na nakita niya na dati sa dungeon. Maaari daw na sila ay natalo sa paramihan ng bilang pero ni isa sa mga halimaw na ito ay hindi siya kayang tapatan maliban lamang sa isang nilalang at sinabi ni Tarnak na si Thomas daw ang tao na muntik nang mamatay sa kamay ng Beast Monarch. Siya daw si Tarnak ang Monarch of Iron Body at kahit alam daw ni Thomas na madali lamang niya itong mapapatay ay pinili pa rin daw nitong humarang sa kanyang dadaanan. Sagot naman ni Thomas na ayaw niya na siya ay na-challenge at dito ay nagsimula ng magpakita ang mga shadow ni Jinwoo at bumati si Bellion kay Tarnak na matagal na silang hindi nagkita. Tanong ni Tarnak na ano daw ang ginagawa ng Shadow Army doon dahil mukhang matagal na silang nagtatago sa shadow ni Thomas at naisip na mukhang nautakan sila ni Jinwoo kung kaya't kailangan niya raw ibalita ito sa Dragon King. Subalit bigla siyang nagtaka dahil hindi niya ito makontak at sa pagtingin niya sa malayo ay naroon si Kiba na siyang gumagamit ng magic upang pigilan ang gagawin ni Tarnak. Ang Shadow Monarch na kanyang kilala ay hindi gagawa ng ganitong klaseng plano dahil usually ay tanging pakikipaglaban lamang ng harapan ng kanilang alam kung kaya't maaari daw na strategy ito ng isang tao at wala raw karapatan si Jinwoo na maging Shadow Monarch sa ginawa nito ngayon. Biglang sinabi ni Beru na bawiin daw ni Tarnak ang kanyang sinabi dahil kung hindi raw ay magbabayad dito sa pag-insulto sa kanilang hari at sagot ni Tarnak na sino daw si Beru na isang maliit na sundalo lamang na humarang sa kanyang dadaanan habang si Beru ay tanging pag-grrr lamang ang ginawa bilang reply. Ngayon ay tuluyan ng pinakita ni Tarnak ang tunay niyang anyo kung saan masasabing siya talaga ang hari ng mga halimaw habang si Jinwoo naman ay kaharap na ngayon ng Dragon King kung saan magsisimula na ang kanilang laban.